Sibek. So, magandang umaga po sa bawat isa, sa lalo rin po ngayon sa ating Tehillah Thanksgiving Sunday and Water Baptism po. Today po ay medyo special po ang ating service kahit we celebrate number 1 yung Tehillah Thanksgiving. Yearly po natin kinakonduct and then Water Baptism, and at the same time, isi-celebrate din po natin ang ating Father's Day today. So, and ganun din po, welcome po sa bawat isa, and ganun din po sa mga nanonood po sa ating Facebook Live, sa ating online. Tayo po lahat ay magsikayo. Tayo po ay magsisimulan ng ating service. Pero bago po ang lahat, narawa po si David Jordan para po sa kayo po dito. Psalms 100, verse 13. Like as a fire feedeth his children, so the Lord feedeth them that fear him. Amen. Palakpakan na po natin ang ating Panginoon. Tayo po yung magpupuli at magpapasalamat sa ating Panginoon. Sabayan niyo po ako sa ating pag-awit at pagpupuli, pasasalamat sa ating Panginoon. Sabi ng kanta, ikaw ang lahat sa atin. We pertain to Jesus as He is our all in all. Amen po ba? Amen. Ikaw ang siyang sabihin
tayo magpuri sa ating Diyos. Ang Diyos po natin ay mabuti at buhay. Amen. Lahat po nagmamahal sa Panginoon, magsabi po ng hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. We give you the praise. Kaya bakit po bang purihin po natin ang Panginoon ngayon po? Amen. Wala pong pinakamahalaga sa umaga ito kundi ang Panginoon sa Kristo. Amen. Tayo kayo nandito because of Jesus and we will always be here for Jesus. Amen. Let us give Him the praise, give Him the glory right now. Hallelujah. Bless the name of the Lord. Sabihin ko natin sa mga personal natin na paraan na ating pagpupuri sa ating Diyos. Give Him praise. Hallelujah. And everything that has breath in this place, give God the praise today. Hallelujah. We give you the glory, Jesus. Sige po mga kapatid, magpuri po tayo sa Panginoon. Sa personal po natin ang paraan na give Him the praise today. Hallelujah. Lift the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Hallelujah. We adore you, God. We worship you, Jesus. We bless your holy name, Jesus. Hallelujah. Unlike you, Lord. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Napapakumbaba, nasusumaho, pag-ibig dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, hallelujah. Nagpapakumbaba, nagsusumaho, pag-ibig dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinag. Yes, kadaluyan. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Isa pa sa Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba at nagsusumaho. Nagpapakumbaba, nagsusumaho. Yes, God, hallelujah. Pag-ibig dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog. Let's worship Him. Hallelujah. Let's bless the name of Jesus today. Nagpapakumbaba, nagsusumaho, pag-ibig dapatin mo nga, Panginoon. Pag-ibig dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo, Panginoon, loobin mo ang buhay ko'y hallelujah. Banal mong tahanan, luklukan ng
pagkatiwag po sa libo natin sa Panginoon. Loobin mo po na ang buhay ko ay maging banal mo. Naniniwala ako, Panginoon, na nananahan ka po sa buhay ko. Banal na Espiritu Santo. May Panginoon, pakarangalin mo po ang buhay ko, Panginoon. Na ang puso nito ay maging dahilan ng walang hanggang pagpupuli, ng walang hanggang pagsamba. Narito po kami ngayong umaga, Panginoon, nagpapakumbabang sa iyong hanggang. At may isang sabihin, ikaw ang aming nais, Lord. Ikaw ang nais ng aming mga puso sa umaga nito. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Sige ba natin sa Panginoon nagpapakumbaba? Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay pumisa.
po natin ang Panginoon sa oras po ito. Hallelujah. Let us give Him the praise. Hallelujah. Like the marriage each one po. Ngayon po umaga. Hallelujah. Let us give God the praise today. Hallelujah. 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 Jesus, our God. Hallelujah. Ay pinupuri, niluluwalhati, itinataas, sinasamba, ika'y dakila. Hallelujah. You're worthy of every worship. You're worthy of every honor. Worthy of every thanksgiving, God. Hallelujah. Dear Jesus, we love you, God. And we worship you. Salamat, Panginoon, dahil ikaw mo po nag-umibig po sa amin, Lord. And Father, Panginoon, we're grateful, God, for you, for your love, for your mercy so much. And we're here today, Father, to give you the glory and praise and thanks and honor. Hallelujah. We worship you, Jesus. We give you the glory. We are yours, Lord, Panginoon. And we thank you, Panginoon, sa pagiging Panginoon, nakapagpuli sa'yo, makapanabahan po sa'yo, Panginoon, kasama ko ang aming mga kapatiran, Lord, dahil sa lugar, Panginoon. Tunay na wala ka mo, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig at kahabagan sa mga ginagawa ko sa Hallelujah. Minsan na lang makaulitin po natin sa Panginoon. Hallelujah. Pinaglaban dito. Ulitin po natin sa Panginoon. Sinasamba kita. Sabihin po natin sa Panginoon, Jesus. Sa aking buhay ay dahil na ikaw lamang, Panginoon, ang bigay kabulugan. Wala na po sa aking buhay. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Minamahal, sinasamba kita. Minamahal, sinasamba kita. We worship you, we love you, we honor you, and welcome you, your Holy Spirit. You said, God, where two or three are gathered in your name, you are here, Father. And we thank you, God, for being here in your place. We welcome you, Lord. Holy your name, Lord Jesus. We give you that and magnify you. And we glorify you. Hallelujah. Yes, ko po ngayon ang pagkakapangin sa kanyang is also. Ikaw ang nagbigay ng kalakasan namin sa araw-araw, Panginoon. At iningatan ng Panginoon dito sa party namin Kihila, Panginoon. Lord, ikaw lang po ang Diyos na buhay na hawak sa aming buhay. Lord, si Pastora ko, Lord, bigyan mo ng karunungan at palinuhan ng kakaliso na dadalhin sa harapan mo, Panginoon. In the mighty name of Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Amen. Glory to God. Palakpakan pa natin. Glory to God. Amen po. Patuloy po tayo umawit sa Panginoon. Tayo po ba'y nagagalak ngayong umaga? Amen. So, bati po natin ang katabi natin. Sabihin natin, masaya ako nandito ka ngayon. Sa Diyos tumiibig, ay
Sa mga nanonood po sa atin sa online, sa ating Passion for Jesus Ministry, Tehina, Thanksgiving Sunday, and Wonder Baptist Sunday. So ngayon po, bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang po sana, sino po ba sa atin gusto magbigay ng testimony, pasasalamat, magbibigay pa po sa taon niya? Meron po ba? Tapos sino po lang po? Huwag po tayo may nalibre lang po ito. Tinatawagan ko na po una si Sir Ruth. Panapakan po si Sir Ruth. Gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon. Kasi June 16, naoperahan ko yung papa ko. Knee replacement siya, so still na siya ngayon. Unang-una gusto ko po i-honor ang Lord sa buhay ko ng papa ko. Kasi yung process ko, pag nandito sa Pilipinas, ay nasa 80,000 mahigit. Pero po yung gamot. So, niloperahan siya sa Canada. Unang-una yung timing ng Lord na nandun siya. President siya doon. So, ano siya? May benefit, parang gano'n. So, lahat po nun, simula check-up hanggang ngayong recovery, wala pong binayaran po. So, salamat po sa Lord Lord. Tapos ano po, yung recovery niya po, sabi nung nurses, kahit daw po yung mga nurse nagugulat na yung recovery niya, ang papa ko po ay 60 plus. Nakalimutan. 66 years old. Parang gano'n, 66, 67. Pero ibig sabihin, yung recovery niya po mabilis. Salamat po sa Lord Lord. Ang kagalingan po, nangyagaling po sa Panginoon lang. Salamat po dun. Tsaka dun sa pangalawa po gusto ko i-honor din, since Father's Day po ngayon, gusto ko i-honor yung papa ko ngayon sa lahat po ng ginawa niya. Nakita ko po yung hand ng Lord dito sa buong, kung paano siya, hindi naman sa naging maka-Diyos, pero kung paano siya lumapit sa Panginoon. Yung ganun pa. Salamat po sa Lord. Sir Ruth at ang kanyang family, ganun din po sa kanyang papa na sa Canada po. So, salamat sa Panginoon. Una sa kagalingan. Pangalawa sa favor. And totoo po yun, yung kagalingan and even yung recovery po, kahit na na-opera tayo, sa Panginoon pa rin po magagaling yung fast. So, meron pa po bang magbigay na testimony? Shaira Chala. Sasamahan daw ni Angelica si Shaira. Shaira. Sige po. Si Shaira daw. Palakpakan mo. Ino pa mo ng damay na daw kayo. Damay na. Hello, good morning sa inyo. Gusto ko lang magpasalamat kay Lord kasi sa sobrang daming pagsubok na binibig niyo sa amin. Naiyak na si Shaira. Sobrang daming pagsubok na binibig niyo sa amin. Kaya pag hirap po kami pinabayaan. Amen. Sobrang napapasalamat po ako, Lord. Dahil sobrang daming paghihirap dati. Ngayon, kung 2026, sobrang ganda ng basa sa amin. So, sunod-sunod po yung blessing na binibigay niya sa amin na hindi po kami pinabayaan dahil. Kaya nabutan po ako na hindi na pasalamat kayo kahit mama na
serve the Lord, you and your household shall be saved. So, salamat sa buhay ng isang Kristiyano sa loob. So, katulad ni Tita Ceci, siya yung unang Kristiyano sa family niya. So, naturally, siya talaga yung unang mananalangin para sa salvation ng kanyang family. So, nakikita po natin ngayon yung bunga. Bunga siya ng panalangin, patuloy na paglapit sa Panginoon. Nakakataba ng puso na parang ito yung buhay na patotoo. Yung panalangin sa isang pamilya, kahit hindi sa kanya, meron at meron lalapit sa pamilya. So, lalo yung mga tatay natin dito. So, kayo yung mga tatay, kayo yung mag-appeal. Kayo yung unang magbibit-bit sa Panginoon, sa mga bata, sa mga magiging anak ng tayo. Sa mga future tatay, so tandaan natin, even sa mga nanay. So si Tita Aida dati nakita ko yung tita ni Ate Cathy, tsaka ni Tita Aida na siya yung unang nakita ko uma-attend ng church before, and then later on si Tita Aida na yung dumating. And then si Cathy nagsiserve na rin sa Lord. So parang it's like, same with every representative. So kung sino yung nag-representative sa atin, sa family na Christian, yun yung talagang nakakatas. Yun yung una nating mission, i-evangelize yung sarili nating pamilya, hindi sa labas ng bahay, mauuna lagi nasa loob ng atin. So, salamat sa Panginoon, and we pray na patuloy ka pa makalapit sa Panginoon. Kayong mga kabataan, importante. Sa buhay na doon, importante lagi ang Panginoon. Lagi ng Diyos muna. So, salamat sa mga papuri, pasasalamat na testimony. Meron pa po ba? Amen. So, sino pa po? Meron pa sa mga kabataan, guys? Wala, mamaya sa Father's Day, pakabutawagin natin sila. So, ayun po. Ayun po idadako sa isang part po na communion po natin. Ang ating Holy Communion, pwede na po natin i-schedule. So, ayun po. So, ayun po. Amen po. Habang kinuha po ang Holy Communion, tinatawagan ko po si Sister Cathy, minister to us. Pero nasa akin po lang. Kaya po natin sa iyo. Sinabi niya, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Kapag kayo iinom ito,
gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ito yung sapagkat sa kumikakain kayo ng tinapay at iinom sa sarang ito. Ay inihahilag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa siya ay bumalik. Tayo po yun. Father God, salamat po for this wonderful day na we sa Panginoon. Salamat po for being in our midst also, Lord Holy Spirit. And Lord, salamat din po sa Panginoon Lord Jesus Christ for dying in the cross, Panginoon. Sa pagulitan namin, Panginoon, ng mga tayo sa puso ng bagay. Panginoon, dalangin ko, Panginoon, huwag namin nakalimutan niyo, Panginoon, sa Lord God. May we know you more deeply, Panginoon, sa bawat buhay namin. Alam po namin, Lord, in Jesus' name. Ay, kung lahat ay makakapagod sa ulit, pwede po kayo umipo. We praise the Lord God, for this is the day that the Lord has made. Amen. So, even if meron po tayo nakikita, iba po yung setup po natin. Still the same Sunday is really for the heart of our Sunday. Amen po ba? Lagi natin binibigyan ng mahalaga ang ating Sunday sa ating pagpupuli pagsasalamat. So, bago ko po ibigay sa magsasalita, just wanted to remind everyone, silent lang po ang ating phone. Kung meron po kayo sila para po sa pag-teach po, pag-share ng salita ng Panginoon. Ang speaker po, ating Pastor Cyril, bago palakpakan po natin ang Amen po. Praise the Lord. Ang Diyos po natin ay mabuti at tapat. Amen. Tingnan nga po natin katabi, sabihin po natin na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Tingnan po natin ang katabi po natin, sabihin natin na ang Diyos ay mabuti. Amen. At nais po natin i-welcome po ang bawat isa. Salamat po sa Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating mga katabihan. Masama po natin ngayong umaga. Marami kami pagbaka. Amen. Ano po? At gusto ko rin po i-appreciate po ang ating mga manggagawa sa lahat po ng pagpupuyat at pagpapagod. Praise the Lord, pero nandito pa rin. Salamat sa Panginoon kahit masama pakiramdam. Nandito pa rin palakpakan natin ang mga manggagawa at mga volunteers po natin. Praise God. Salamat po sa Panginoon. At mag-exhort na po ako sandali. Ano po? Pero bago po yun, nais ko lang po i-remind po ulit bawat isa po mamaya po. Pagtapos po ng ating Father's Day na celebration po. Pwede na po tayo magpalit po ng ating po mga pambigo. Pwede na po yun. Mag-water baptism lang po kami. Mag-water baptism lang po tayo. Pagkatapos po nun, kakain po tayo ng lunch and then activity na po tayo. Okay po? So, alright. Pakipagbukas po tayo sa akin sa Isaiah 43, verses 18 hanggang 19. Sa New King James Translation po ako babasa. Share ko lang po tayo sa iba po na wala pong dalang Bible or walang photo. Pero pwede niyo po i-search po yan. Isaiah 43, 18 to 19. Sabi po dito, do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Tayo po lahat ay bukok at pumitik. Hallelujah. We worship you, God, and bless your holy name and give you thanks and praise and honor. Maraming salamat po aming Diyos sa masayip na salita. We acknowledge our limitations, Father, that we are not able to understand your word unless i-reveal mo po ito sa amin ng Holy Spirit. We pray for your revelation today, God. Speak to us personally, Father, as you are a personal God, Panginoon, and a personal Father to us, Lord God. I ask you, Lord, Holy Spirit, that you would minister, Father, to your people today, that you would speak to every heart today, Lord. Open every heart today, Lord God. Speak to every situation today, Father, in the mighty name of Jesus. Whether it be, Panginoon, sa mga personal na kalagayan, sa family, sa ministry, sa career, Father God, I pray, speak to everyone today, Father, in the name of Jesus, the Son of the living God. We honor you, Lord God Almighty. We bless your holy name, Father God, Panginoon, and we thank you for being here with us. All glory and praises are yours, Lord Jesus. This we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang mga salita. Alright. Sabi po dito sa binasa po natin, do not remember the former things, nor the things of old, for behold, I will do a new thing. Naniniwala po ba tayo that God can do a new thing?
out of dun sa mga sitwasyon po natin na para sa palagay po natin paulit-ulit o minsan parang walang solusyon. Naniniwala po ba tayo ba? Do we believe that God is a God of the impossible? Amen. Praise the Lord. As much as God is the God of the impossible, He is a God of new things. Amen po ba? Amen. Praise God. Okay. Ang Diyos po natin ay ang Diyos po na nagkakaya ng gumawa po ng mga bago sa atin. Okay. And ngayong umaga po, pag sinabi po dito, sabi po dito, it is an instruction po sa atin. Sabi po dito, do not remember the former things. Pag sinabi po natin, former things and things of old, ano po yung pumapasok sa isip po natin? Past. Yan. Let's bring them this up. Luma. Dati, past. Nakaraan na. Tapos na. Nangyari na. Tama po ba? Alright. At sabi po dito, sabi po ng Panginoon dito, for behold, huwag mo nang alalahanin, kasi sabi niya, behold, I will do a new thing. This is God speaking sa atin. Sinasabi niya, ano man yung nakaraan, kapatid, I want you to forget it. And I want you to not remember it. Dahil may gagawin akong bago. Ayan. So doon po yung pag-aralan po natin. Mabilis lang po ito, mag-exert lang po ako. Hindi ko po tatagalan na aking po pagtuturo. Sabi po dito, yung dimension po ng past na tinutukoy po dito, saliksikin lang po natin ng konti, pag-usapan lang po natin ng konti. Unang-una po, yung past. Yung mga past po natin, naalala ko, sabi po nung isang psychologist, sabi niya gano'n, tayo daw, meron daw tayo para mga, yung subconscious daw natin para daw may mga, ano yung sa steel cabinet? Drawer, yun. Para tayo yung mga drawer. Right? At yung mga drawer na yun, nakalagay daw doon yung mga past memories natin. At alam niyo po ba, sabi ko ng majority daw doon sa mga drawers na yun, mas evident daw doon yung mga pangit na nakaraan. Mas naaalala pala natin madalas yung pangit na nakaraan kaysa sa masaya. Sipin po natin, try lang po natin. Pag tinanong ko po kayo ngayon, ano yung mga memories niyo sa past? Palagay niyo ano yung unang-unang gumagano sa atin? Negative, positive? Negative. It's true. Ay, nasaktan ako ng ganito. Oy, na-disappoint ako. Oy, na-frustrate ako. O yung na-reject ako. Or yung nag-fail ako. Tama po ba? Mas tumatatak sa atin yung pangit na nakaraan. Alright. So, pero meron din naman tayong nakaraan na meron tayong mga na-achieve. Tama po ba? Meron tayong mga victories. Meron tayong mga ganong naaalala natin sa past. So, kung ganun po mga kapatid, ito pong past pala natin, dun muna tayo sa unang dimension po ng past na to. So, ito pong past pala natin, some way, somehow, kung sino po tayo ngayon, bunga po ito ng ating nakaraan. Tama po ba? So, ang pundasyon pala ng kung sino po tayo, whether that is a personality, a character, o mga pananaw po natin, mga paniniwala po natin sa buhay, bunga po ito ng ating nakaraan. Tama po ba? So, tayo po, yung reference po ng today natin is normally yung past. Halimbawa, bakit ako ganito sa relationship? Kasi ganito yung dinanas ko before sa family. Tama? Bakit ako ganito halimbawa sa friendship? Kasi ganun ako dati, ganito yung na-experience ko before. Bakit ganito yung reaction ko sa mga hindi magagandang pangyayari? Kasi dati ganyan din kasi yung sa magulang ko. Nakukuha po ba natin? Alright. So, yung past pala ay nagiging reference to sa who we are today at nagiging reference din po ng mga decision-making natin today. Alright. So, aralin lang po natin ang bahagya. So, mga kapatid, yung past natin ay na-shape po yung buhay po natin. Alright? Ng mga decisions natin before, decisions ng magulang natin or ng mga tao sa paligid natin before, or yung mga decisions ng mga nauna pang generation sa atin before. Okay po? So, first dimension ng past, yung who you are today. Second dimension po ng past. This same past, mga kapatid, ito po yung ginagamit po ng kaaway sa buhay po natin. Last time po, kung napapansin niyo po, yun po yung tema po ng ating po mga pinag-aaralan, spiritual warfare. Alright? Okay. So, ito po yung ginagamit ng kaaway against you. Alam niyo po,
Minsan, bata pa po ako ng La Cristiano, madalas ko po naririnig sa mga preachers. Sabi, Satan will keep reminding you of your past. Now, one of the enemy's greatest weapon, sabi nga is your past. So, aralin lang po natin paano po nagagamit ng kaaway yung ating nakaraan against sa atin. Alright. So, mga kapatid, nakita po ng kaaway, nung bata ka, how hurt you were. Alright? Or nitong nakaraan lang, how disappointed you were. Probably with people, probably with your situation, with yourself, with your parents, halimbawa, or with your children, with other people, with your friends, with yung mga kasama mo sa ministry. Alright? The enemy saw everything. Alright? And nakita niya, yung hurt mo, yung disappointments mo, frustrations mo, yung rejection na naramdaman mo, and all your reactions, the enemy saw it. Alright? Diyan po ba tayo? That was your past. Nakita po ng kaaway yung mga pinag-aaralan natin ito last time, your vulnerabilities. Nakita niya ito yung trigger point mo. Every time na ito yung nangyayari sa'yo, natitrigger ka sa anger, natitrigger ka sa bitterness, natitrigger ka sa rebellion against God, natitrigger ka na tumalikod sa Diyos. Or natitrigger ka na huwag mag-pray, natitrigger ka na huwag magbasa ng Bible, natitrigger ka na huwag mag-church. So nakikita ng enemy lahat. Now, as he saw everything, yung vulnerabilities, even yung mga mistakes natin, weaknesses natin, as the enemy sees it, he's planning on how you can go through that same cycle over and over again. Now, mga kapatid, ganito po yan. Ito po. When the enemy saw our past, at yung mga bagay na kinabagsak natin before, the enemy wants you to go through that same cycle over and over again. Na hindi mo napapansin. Why? Kasi may reference ka dun sa past mo. Tama? Okay. Di mo napapansin kasi same old, ganun naman yung ginagawa natin. Every time na ganito yung nangyari, napapareact tayo, and we refer to our past, kaya nangyayari yung ganun. Nakukuha po ba natin? Alright. So the reason why hindi natin makita that this is a battle, that the enemy is using it against us, kasi meron tayong reference. Ano po ba? At nakikita natin yung reference na yun na normal lang sa atin. Minsan, hindi po ba napapansin, halimbawa, yung pinagdaanan ng magulang mo, seemingly pinagdadaanan mo din. Or some way, somehow, nauna dun sa magulang mo, lolo't lola mo, hindi man dinanas halimbawa ng magulang mo, pero ikaw din, nararanasan mo. And, mind you po, mga kapatid, pansinin po natin, sometimes, the way they have reacted, ganun din yung reactions natin. Diba? It's true. Ano po ba? So, we're trying to expose something here. Ano po? Para maka-break away tayo dun sa cycle. Amen? Remember, tayo po ay kinreate ng Panginoon. Ang design sa atin ng Panginoon, we are bondage breakers by the power of the Holy Spirit living within. Amen po ba? So, supposedly, yung cycle po should be broken sa atin. Amen po ba? Sabihin niyo po sa inyong sarili, I am a bondage breaker. Amen. 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 Believe that. Amen po ba? You are a cycle breaker. In Jesus' name. Amen. Refuse to let yung cycle na mangyari uli sa'yo. Amen po ba? Para yung magiging anak mo, hindi niya rin yung dadaanan. Amen po ba? Let it end with me. Amen po ba? The cycle ends with me. Amen. Amen po ba? Amen. Alright. Kailangan ng desisyon, kapatid. The cycle ends with me. Amen. Because that is what the enemy is trying to do. Right? Ibang face lang, ibang mukha lang yung hinaharap niya sa atin. Pero he's trying to get you through that same cycle. Na kung saan pinadaan niya yung magulang mo, na kung saan pinadaan niya yung lolo't lola mo, dadaanan mo din. That is what he wants. And we refuse that in Jesus' name. Amen. Alright. So mga kapatid, hindi lang po yung negative na past, nakita din po ng kaaway saan ka nag-achieve.
Amen po ba? Nakita ng kaaway yung highs mo naman. And dun sa highs mo, kapatid, di po, the enemy is trying to get you there na makita mo yung sarili mo that I have already arrived. Andiyan po ba tayo? Since I have arrived, di po, hindi na ako mag-strive pa for more. Halimbawa, ay ako'y pastor naman na. Wala na akong kailangan na abutin pa sa pananampalataya. Alam niyo po, akala ko dati ganun nga. To be honest, akala ko, ang tugatog ng pagiging Kristiyano, yung tawagin ka ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya. That's all I thought na ganun pala. At very wrong. Very wrong pa. Totoo yun. Hindi po ganun. Di po? You don't graduate, amen po ba, sa pagsunod sa Panginoon. You don't reach a certain arrival point na kung saan hindi mo nahahanapin ang Panginoon. Kapatid, saan ka man po dali ng Panginoon, yung hunger mo should be the same as nung walang-wala ka. Amen po ba? Hindi po siya dapat nagbabago. Amen po ba? So the enemy saw yung mga highs mo at nakita niya kung saan kanya dadalihin sa pride at sa arrogance. Yung sa past mo na negative, nakita niya kung saan kanya dadalihin sa fear, sa discouragement. Totraumahin ka niya. Naalala yung pinag-usapan natin last time? Past traumas. Alright? He will try to put you in that cycle. Sa positive naman, he will try to create sa'yo, mag-seed sa'yo, magtanim sa'yo ng pride at ng arrogance. At makita mo yung sarili mo, higit ka kaysa sa iba. Diyan po ba tayo? Alright? So the enemy saw that. Both the positive and the negative, mga kapatid na past, it will stagnate you. It will keep you away dun sa plano ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. At ganun din dun sa pag-move forward mo dun sa plano ng Panginoon at sa relasyon mo sa Kanya. So, kaya pala, sabi ko na, naalala ko po before, sabi ng mga preachers nga po, the enemy's greatest weapon against you is your past. So, both the negative and the positive. Kasi hindi ka na napigilan na tanggapin mo si Kristo sa buhay mo bilang Panginoon na tagapagligtas, pipigilan ka na lang niya na makalakad ka dun sa plano ng Panginoon na maging asin at liwanag ka dito sa mundong ito. Amen. So He will keep you na nag-stagnate ka. He will keep you stagnant. Na hindi ka mag-move forward sa faith mo, hindi ka magamit ng Panginoon makapangyarihan, hindi ka makarating doon sa eksaktong plano ng Diyos para sa buhay mo. Parang ganito po yan. Ang mga Israelites po, meron silang Kinaan. Amen po ba? Na ang gagawin ng kaaway, akalain nila, kahit wala pa sila sa Kinaan, akalain nila, eto na. This is it. Andiyan po ba tayo? Sa mga kapatid, ito po. This time, let it be different sa buhay po natin. Amen po. Sabi po na malalakas sulatan, you shall know the truth, and the truth shall what? Set you free. The truth will set us free. Amen po ba? Hindi po yung sinasabi ko, but it is the truth that will set us free. Amen po ba? Let the truth of God set you free today. Amen. Hallelujah. Ikalawang dimension po yun ng past. Ito po yung tatlo po, mga kapatid. Yung past po sa paningin po ng Diyos. Amen po ba? Una-una, pag tinignan ka ng Diyos, kapatid, He doesn't look at your past. Amen po ba? Sabihin mo nga sa'yo katabi, God doesn't look at your past. Did you know, hindi pinasihan ng Diyos yung past mo nung nireveal niya yung kanyang sarili sa'yo. Nung ninais niya na magkaroon ng relasyon sa'yo, hindi niya tinignan yung nakaraan mo. Not a single inch of your past tinignan ng Diyos. Amen po ba? He's looking at you right now. Ito po, eto ka. Just you and me, not your past. Amen po ba? Praise God. And alam niyo po ba, what God does to your past, He erases it with His blood. Amen. Kanina po, nag-commemorate po tayo, nag-communion po tayo, and yung blood ni Jesus, na po mga kapatid, ang purpose po niya, nung si Jesus namatay sa krus, it is to cleanse us from every sin. And when God sees us, when God speaks to us, yung past natin, ang tingin niya doon, burado na ng banal niyang dugo. Amen po ba? So when the enemy keeps on hunting you,
ng mga condemning thoughts, mga kapatid, pwede mo pong sabihin sa kaaway, Jesus has washed me with His blood. Amen. Praise the Lord po sa kanyang banal na dugo. Amen po ba? Alam niyo po ba, walang kayang bumura ng kasalanan. Pag halimbawa ako nakagawa po ako ng kasalanan, halimbawa lang po sa kapatiran, bawa kay Ruth nakagawa ako ng kasalanan, hindi ko yung kaya burahin. Tama po ba? It will remain sa memory ng tao. Alam niyang nagkamali ako sa kanya. Tama po ba? But, punto ko, kahit ano yung gawin ko, meron na akong nagawa. Tama? Kumbaga doon sa timeline, somewhere doon sa timeline ng buhay ko, meron akong nagawa ng mali. Meron ako na agrabyadong tao. Meron ako na offend na tao. Meron ako nasaktan na tao. Hindi ko yun kayang burahin. Amen po ba? Here's the thing. Si Jesus po, yung blood niya, is able to wash that away. Biruin mo, naalala ko meron po isang great woman of God, si Catherine Pullman. No? Alam niyo po ba, ginamit po siya ng Panginoon ng makapangyarihan. To the point na pagpasok niya sa isang hotel, dadalawa po ng mga tao ng presensya ng Diyos. Nasa hotel lang po siya, wala po siya sa kusana. Hindi po siya nag-minister, pumasok lang po siya. Pero alam niyo po yung past niya, nagkaroon po siya ng, nakasal po siya sa isang lalaki. Kumbaga maling relasyon, acknowledge niya. Po. At nung nagsisi siya doon, sabi niya sa Panginoon, hiniwalayan niya po yung lalaki. Tapos ang sabi niya sa Panginoon, binibigay ko yung buhay ko sa iyo. Alam niyo po, sabi niya gano'n, bago na siya pumupunta sa pulpito, sabi niya, I die 8,000 dead. Not physical. At ibig sabihin yung ganong pagsubok sa Panginoon. Ganun na lang. Amen. Ito ko na sinabi yun. Kasi sabi, pass. Yun. Sabi niya, ito pala yung isa, nakalimutan ko. Sabi po, pag tinatanong daw siya tungkol doon, lagi niya sinasabi, I have no past. Amen. Amen. See, naaalala po natin yung past, di natin yung nakakalimutan. Amen. Tama po ba? But there is this something, merong reprogramming na ginagawa po ang Panginoon sa buhay natin. Na some way, somehow, nakaka-move forward ka dun sa past at nakikita mo nalilinis ka ng Panginoon ng banal na dito. Amen po ba? Mercy of time na po sa buhay po natin. So, when God looks at your past, He sees yung past na binura na po ng banal niyang dugo. Amen. Alright. And He makes your past, this is how God sees your past. He makes your past a testimony for others. Amen. Yung dating madilim na sinasabi mong past na hindi maganda, ginagawa ng Diyos na liwanag para sa iba. Amen. That's how beautiful God makes yung ating pong mga past. Kaya niya pong gawing mabuti for His glory. Amen po ba? So, He makes it your testimony. And what does He do? Sa past po natin, He works all those things together, negative and positive, for our good. Amen po ba? Praise the Lord. So po, what He does with our past, He makes it better. He makes yung present natin better than our past. Amen. He blesses yung latter days than the former. Amen po ba? Alright. Sabi po dito sa verse 19, na binasa po natin, so nabanggit ko na po yung tatlong dimension po ng past. Unang-una yung past po, who we are right now. Pangalawa po yung past as how the enemy manipulates yung past natin. Pangatlo po, how God sees our past. So tatlong dimension po ng past. Alright. Sabi po ng verse 19, I will do a new thing, sabi ng Diyos. Pero may problema. Sabi po dito, now it shall spring forth, shall you not know it? Shall you not see it? Is it possible, kapatid, na merong ginagawang bago ang Panginoon sa buhay natin pero hindi mo makita? Is it possible? Tanagin niyo ba ang makita natin? Posible ba? What do you think? Is it possible? Yes. It's possible na hindi po natin makita, and guess what? It is because of yung past po natin. Alright? Kaya po sinabi ng Panginoon, do not remember the former things, nor the things of old, kasi meron akong gagawing bago. Amen. And posibleng hindi natin makita yung ginagawa ng Diyos ngayon sa buhay natin pag lagi tayo naka-refer dun sa ating nakaraan. Amen.
po ba? Now, ganito po, baka sabihin niyo po sa akin, paano yun sa hindi? No, kung hindi natin iisipin yung nakaraan natin, hindi na tayo magiging wise. I'm not talking about po regarding sa wisdom. Amen po ba? Alright. In fact, no po, pag nakita po natin doon sa bagong mula doon sa ginagawa po ng Panginoon na bago, actually, mas magiging wise po tayo. Amen po ba? Alright. Sa mga kapatid, yung past po, it blocks our view of what the Lord is doing today. Alam niyo po, pansinin niyo po pag lagi po tayo naka-refer sa past, hindi natin ma-appreciate what God is giving us today. Tama? Lagi tayo may comparison sa past. Sabi ng banal na kasulatan, His mercies are new every morning. Amen po ba? Amen. Brand new mercies, brand new day, brand new thing that God is going to do every single day. Amen po ba? Kung kahapon nag-fail ka, then today, sa biyaya ng Panginoon, you won't fail. Amen po ba? If in case you fail again, then come to God again. Amen po ba? Sabi niya, He's going to do a new thing. Kaya po, sa kanina po nakausap ko yung mga papabautismo. Sabi ko po sa kanila kanina, they have to understand, hindi po biro yung kanila gagawin. Ito po ay act of faith na pagtanggap po nila sa Panginoon at ng bagong buhay po na nais sa Panginoon para po sa kanila. Ayan. Philippians 4:13 hanggang 14. Pwede po basahin po natin. Para mas maging maganda po sa akin. So, hindi ko po kasi naisulat. Sige po, open nyo naman po. Philippians. Or 13 hanggang 14. Alright, sabi po dito, nagkamali ako. Pwede po paano po yung ano, I press on towards the wall. Sorry. This is what I do. 3. Sorry. 3 pala. Sorry po mga kapatid. Philippians 3. Alright, verse 13 to 14. Sorry po. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. 14 po. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Okay. Sabi po dito, one thing I do, sabi niya, I forget those things which are behind. So mga kapatid, if we are to reach forward to those things which are ahead, we have to forget the things that are behind. Amen po ba? Pagdating nyo lang yung katabi, handa ka bang i-let go yung nakaraan? Amen po ba? Kung halimbawa yan po ay negatibo po, kapatid po, madali po natin sabihin, i-let go po natin sa Panginoon. Tama naman po yun. Tama po talaga yun. Yun po yung dapat po natin gawin. What if positive po yan? Achievements and all. Success and all. You also have to let it go. Amen. Amen po ba? Merong gustong gawin ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. Amen. Ayon sa kalooban niya, ayon sa plano niya. Ulitin ko po yung sabi ko po kanina. Yung negative na past brings us fear and discouragement. Positive na past will lead us to pride and arrogance. Because the enemy tries to weave it all together para gamitin yun against us. Now, if we are not surrendered to the Lord, ganun po yung mangyayari po sa atin. Amen po ba? So mga kapatid, do po, sabi po dito ni Paul sa Philippians 4, yung binasa po natin kanina. Sabi niya,
I do not count myself to have apprehended, but this one thing I do. I leave the past behind. Amen. I have to leave the past behind. And this is a brand new day, Lord. You're going to do anything sa buhay ko this season. Amen po ba? Sabi po dito, sabi po ni Paul, I reach forward, sabi po dito, reaching forward to those things which are 14. Sabi po, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Sabi nga po natin, press. Pag sinabi po press, what comes to your mind? I press on. Pwersa. Okay, ano pa po? Tunggali. Narinig ko po, tama ba? Tunggali. Nagtutunguli. Nagtutungulin. I press on. Tama, nagtutungulin. Nagpwersa. Ano pa po? Pag sinabi po natin, I press on, mga kapatid, ang sinasabi po dito ni Paul, I fight. I contend for the prize. I fight for it. Alam niyo po mga kapatid ng mga Israelites po nung bago nakapasok sa Promised Land, although pangako na po yun ng Diyos sa kanila, pero for them pagdating doon, meron pa po mga kinalaban po sila doon. They have to contend, they have to fight for what the Lord has promised them. Binigay ng Panginoon sa kanila, pero po, kailangan pa rin po nila makipagbaka para po doon, para makuha po nila. Amen po. Sabi po dito ni Pablo, mga kapatid, I press toward the goal. Ibig sabihin, we have to fight for it. We have to contend for it. Kaya lang ako kukwento po sa inyo. Alam niyo po, there was this one time nakikinig po ako ng preaching. Sabi po ng preacher ko, this month is a month of rest. Sabi niya, month of establishment, month of uplifting. Nireceive ko siya by faith. No? Then I kept telling God, Lord, I thank you for this month of rest, month of uplifting. Sabi ko ganun. Alam niyo po ba, hindi ko po yung hyper-spiritualize, pero nasa spiritual realm po talaga tayo, whether we like it or not. I declare those things to God. I received it by faith. Ng spirit ko, ng puso ko, ng buhay ko. And guess what? I had yung battle ko this month. Parang sasabihin mo talaga, asan yung rest? Asan yung establishment? Anong nangyari? Ano po? Problems arose. Ano po? And you really have to fight before it. Kumbaga, before the Lord, you have to fight against yourself. Doon sa faith mo. Na, Lord, this is what you said. I will stick with what you said. Amen po ba? Amen po ba? Andiyan po ba tayo? Alright, praise the Lord. Okay po. So mga kapatid, we have to press on. So kahit na halimbawa baligtad yung parang may lang. Parang baligtad yung nangyayari sa sitwasyon po natin, sa buhay po natin, we have to keep at it. So how do we press on, mga kapatid? Po, unang-una po, mga kapatid, yung ating pong buhay, panalangin, huwag po natin pababayaan. Amen po ba? Kahit po baligtad yung parang nangyayari, actually, pag halimbawa baligtad yung nangyayari, the more that we should pray. Ibig sabihin, God is at work. Kaya may baligtad na nangyayari. Amen po ba? Ibig sabihin, totoo yung tinanggap natin sa salita. Why? Kasi meron battle. Tama? Why? Kasi meron fight. Now, ang call po sa atin ng Panginoon is to press on. Hindi para sumuko, hindi para lumayo sa Diyos, hindi para lumamlam yung pananampalataya po natin. Pag lumamlam po tayo, nandami po tayo, lalo po tayong kawawa. Amen po ba? So, ang tawag ng Panginoon sa atin is to keep fighting. Press on. Sabihin mo sa iyong katabi, press on. Amen. Press on. You have to keep fighting. You have to not give up. Do not give up. Huwag kang sumuko, kapatid. Press on. Amen po ba? You have to keep on. Do not give up. Kahit parang baliktad yung nangyari, press on. Sabihin mo natin yung sinabi ni Paul, I press on. Amen. Alright? So, yes po. And we fight on our knees. Unang-una pong gagawin po natin yun. Keep on praying. Amen. Magpatuloy po tayong manalangin sa Panginoon. Huwag tayong lumayo sa Diyos, lalo po tayong tumakbo sa Panginoon. Amen. Lagi po, sabi po nung nakaraan ng isang kausap ko po, sabi niya gano'n, alam mo ba, yun yung nahihirapan ako. Sabi niya, kasi kapag halimbawa, alam ko nagkakamali ako from time to time sa Panginoon, nahihiya ako lumapit sa Diyos. Sabi ko, mali.
dapat lalo kang lumapit sa Diyos. Amen. Sabi ko, walang makakatulong sa'yo kundi ang Diyos. Walang makakabago ng buhay mo kundi ang Diyos lang. Pag lumayo ka sa Panginoon, lalo kang mahihirapan. Balik ka lagi sa Kanya, mahal ka ng Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ay bago sa bawat umaga. Amen. Keep at it sa prayer time po natin. Kalawa po, learn from God. Paulit-ulit po ako dito, learn from God. Po, pag meron po pinag-usap ang Panginoon, hawakan po natin. Po, aralin po natin. Na po, pag halimbawa may kinilos ang Panginoon sa atin, may impress ang Panginoon sa atin, tutukan po natin. Bawa this week, itong Bible verse na to, aaralin ko, pag-aaralan ko, dito ako mag-stick sa verse na to. I'll keep reminding myself, and I'll keep reminding God. It's okay to remind God. Amen? He doesn't forget, but it's okay to remind Him. Amen po ba? Lord, sabi mo po. Pag nabasa niyo po yung mga men and women of God sa Bible, ganun sila. Lord, you said. Amen? Alright. At isa pa po, huwag natin pabayaan po yung fellowship po natin with other believers. Amen po ba? Napakalaking bagay po na tayo po may pag-fellowship po. Nakaparehas po natin ang pananampalataya. Amen. Keeps us strong. No? Merong kumakalabit sa atin pag medyo parang gumigawa ka na. Merong nagtutulong sa'yo pag nadapa ka. Amen po ba? Yun po yung kahalagahan po ng fellowship. Sa mga kapatid ko po, I would like to challenge each one of you this morning po to keep pressing on sa Panginoon. Meron pong destiny that awaits each one of us. Meron pong purpose sa Panginoon sa buhay ng bawat isa. Regardless po sa edad. Amen. Regardless po sa estado ng buhay. Regardless po sa sitwasyon ng buhay. Meron pong plano ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. God wants to use your life for His glory. God wants to use your life, yung testimony mo, yung past mo, for His glory. Amen po ba? Amen po ba? He wants to change yung story mo, kapatid. Po. And you can begin today. And you can start pressing on. Simula po sa araw mo. Amen. Make that commitment po sa Panginoon. Na hindi ka bibitaw sa Kanya. At hindi ka bibitaw sa Kanya mga pangako. Kahit ano po ang mangyari. Amen po ba? Alam niyo po, sabi ng Bible, His thoughts are not our thoughts, His ways are higher than our ways. Ano po? Yung plano ng Diyos, hindi pa natin po talaga nakikita. It is going to come to pass sa buhay po natin if we believe Him. At hindi na po pala, nakalimutan ko sabihin, sabi po lang, we have to let go of the past. Forget the former things, sabi po ng Isaiah. Hindi po niya sinasabi kalimutan, na talagang hindi mo naman natin nakakalimutan yung past. Amen. Pero something happens kapag yung past na yun, hindi mo man siya nakakalimutan, pero natutunan mo siya bitawan sa Diyos. Amen? So ngayong umaga, dalawang bagay po. Let go ng past. Bitawan po natin sa Diyos. Whether that is negative or positive. Kung positive yung kapatid, meron pang gagawin ng Panginoon. Ang design po ng Diyos lagi ay from glory to glory. Amen. It doesn't stop. Amen po ba? Na kung yan naman po yung negative, He wants to do something new sa buhay. Amen po. So, mga kapatid, una-una, let go. Pangalawa po, as you let go, surrender to God. Pangalawa po, press on. Amen? Kaya kung lahat ito ngayon. Kaya kung lahat ay yung pag-umikit. Hallelujah. Let us honor the Lord. Panginoon, marami po salamat sa umaga po ito. Salamat po sa iyong kahabagan at kabutihan. Salamat po sa iyong dakila pong presensya, Panginoon Lord, at sa buhay po ng iyong mga anak. And Father, as we have heard your word today, Lord, I pray, Lord, Holy Spirit, ikaw po yung patuloy na magbigay po sa puso namin, Panginoon, ng kakayanan, Lord God, to let go, Father. Ang mga aming mga nakaraan na hindi po kaya-aya, Lord God, even yung mga nakaraan namin na mabubuting masaya, Panginoon, pero katagumpayan, binibigay po namin sa iyo lahat, Panginoon. We know, Father, that you are not yet through with us, Father God. Meron ka pa pong ginagawa at marami ka pa pong gagawin sa buhay po natin in our lives and through our lives, Father. And this morning, God, we just surrender everything to you. We give you our hearts, Father. We give you our lives, Lord God. And we yield everything to you, Lord God. Hallelujah. There is truly none like you, Lord God. And we worship you, Lord, with all of our hearts, God. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, sa umaga po ito, ay supumayan ng bawat isa to just give their lives to Jesus, surrender everything to the Lord.
Give Him your past today. Kung ano man yung pinaalala ng Panginoon sa iyo na past ngayong umaga, just give your past to Him. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. To your hands, I commit again with all I am. For you, Lord, you hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. We worship you, God. Hallelujah. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Yes, God. You're the reason that I live, the reason that I say, Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Jesus, I belong to you. Yes, God. You're the reason that I live, the reason that I see. Yes, Lord. With all I am. Sabi po rin awit po natin, with all I am. Ibig sabihin po, kapatid, everything that you are, yun po yung nais ng Panginoon that you would give Him today. All that you are, kapatid. All of your past, all of your weaknesses, all of your successes, all of your failures, all of your disappointments, all of your hurt right now, all of your frustrations, everything that you are, give it to Him today. Hallelujah. Give Jesus all that you are today. Kapatid, it is between you and God. Just pray to Him today. He's here in this place. The Holy Spirit is here in this place and He hears your heart more than you can hear yourself right now. He hears your heart. Hallelujah. He wants to make you whole right now. He wants to change you. He wants you to know He is the God, the author and the finisher of your faith. And He's the author of your life. Hallelujah. He has prepared a destiny for you, a purpose and a plan for you. Hallelujah. Beyond what you can ask, beyond your dreams, your imagination, God wants to use your life for His glory. Hallelujah. God wants to use your life. God wants to bless your life. Hallelujah. He wants to change the story of your family through you. Hallelujah. He wants to change the story of others through you. But you have to say yes to Him today. You have to say yes to Him today. Hallelujah. Jesus, I believe in you. Sing to Him. Hallelujah. Rabashanda labakaya rabasika yenda rabasika labakanda. Rabashanda labakaya rabasika rabakanda. Rabashanda labakaya rabasika 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 rabakanda. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, sing to Him. Hallelujah.
with our life today. Hallelujah. The reason that I sing, the reason that I declare Jesus, I believe, Jesus, I believe in you. Hallelujah. Jesus, I belong. Praise the Lord. Hallelujah. To you. Yes, God. You're the reason that I live, the reason that I sing. Isa na mga kapatid, hallelujah. Lift your hands to the Lord, hallelujah. Bago mo mataas natin ang kamay natin sa Panginoon as we sing that song. Hallelujah. Tell Him, Jesus, I belong to you, God. Hallelujah. To you, hallelujah. You're the reason that I live. You're the reason that I live. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Yes, Lord, bless your people, Father. Bless your people, God, in the name of Jesus. Hallelujah. Pura masyang kalabasik, kalabasik, kalabasik. Yes, Lord, you're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Hallelujah. Hallelujah. With all I am, God, with all that I am, here I am, God. Here I am, God. Here I am, Jesus. With all that I am, God, I give my life to you. I surrender my life to you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, Holy Spirit. Hallelujah. The Spirit of the living God is in this place. Hallelujah. Habang lahat po nakayukot nakapikit, mausapin na po natin ang Panginoon. Just surrender your life to Him. It's between you and God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, Holy Spirit. Thank you, Lord. You're going to do something new, Father. And we're grateful, Lord, for that new thing that you're doing in our lives, oh God. Father, we thank you for the forgiveness of our sins, Lord God. Every sin in our past, Lord God, is washed away with your blood, Lord God. I am a new creation. We are a new creation, Father. We're no longer in condemnation, Lord God. We are your children, Lord God. You are our Father. And we thank you, God, Panginoon, for your plans for us, your purpose in our lives, Lord. I thank you, Lord, for your mercies today. I thank you, Lord, Holy Spirit, for your presence, oh God. I pray, my King and my God, Panginoon, as you are the author and the finisher of our faith, Lord, I ask you, Lord, Panginoon, help us to walk, Lord God, doon sa path na nais mo po sa buhay namin, Lord God. Father, I thank you, Lord God, for washing away this our past, Lord God, Panginoon, with your blood. Everything in our past, Lord, will let go sa iyo po aming Diyos, Ama. Binibigay po namin sa iyo, Panginoon Jesus. Lahat po ng aming tagumpay, lahat po ng aming pagbagsak, Panginoon, sa aming nakaraan, binibigay po namin sa iyo. And we trust you, Lord, Panginoon, for this new thing, O God. With you, Lord, Holy Spirit, O God. We trust you, Lord. You will bring us, Father, doon po sa iyong kalooban. You will bring us to the best pathway of our lives, O God. You will do, Panginoon, what you have purposed. What you have purpose for our lives, O God, Panginoon. We trust you, Lord. We surrender to you. Panginoon, marami pong salamat. Aming Diyos, Ama, sa umaga po ito. I ask you, Father, sa bawat isa po, Panginoon, na nagbigay po ng buhay sa iyo, Panginoon, Lord God. I thank you, Father, for every new thing that you are going to do in the lives of your people. In the name of Jesus, O God. I ask you, Lord, that you would bless your people, Father, Panginoon, Lord God, in every aspect of their lives, Father, every aspect of our lives. You would take care, Father God, even, Father, of every family sa aming kinakatawan, Lord God. You will take care, Father God, of every endeavor, Father God. That you will take care, Father, of every future, God, ng iyong mga anak. I speak blessing, Father. I speak life, Lord God. I speak divine healing and health, God, in the name of Jesus. And I speak victory in the name of Jesus by your mercies and your grace in our lives, Father. Hallelujah. In Jesus Christ's mighty name, Lord God. Bless your people, Panginoon. Salamat po sa iyong pagsama, sa iyong kahabagan, Panginoon, sa bawat isa ngayong umaga. I also pray, Father, that you will touch each one, Lord God, na nangangailangan po ng kagalingan physical, Father. In Jesus Christ's mighty name, I pray for healing right now, Lord God. In our lives,
lives, Lord God, and even in the lives of our loved ones, oh God, in Jesus' name. I also pray, Father, for mental healing, Lord God, and emotional healing, Father, in Jesus Christ's mighty name. Restoration, Lord, Panginoon, sa mga naglalamig po sa iyo, pinanghihinaan, Lord God, spiritually, Lord God. I speak restoration right now. Be restored in the name of Jesus. I speak spiritual restoration, God, in the name of Jesus. I pray, Father, Panginoon, for hunger right now for you, for your presence, for your word, Panginoon, Lord God, for intimacy with you, Lord Holy Spirit. Create in each one, Lord God, a deeper hunger for your presence and your word, Lord God Almighty, in the name of Jesus, oh God. Hallelujah. Rabashanda Labasike Yenda Rabahanda Rabasika Labahanda. And in the name of Jesus, oh God, by the authority of your name, Lord Jesus, I speak blessing, Father, in the lives of your people. In Jesus Christ's mighty and victorious name alone, Lord God. Panginoon, let your people be blessed, Father, as we go out and come in, Lord God. Let your hand be upon your people, Father. Let your divine protection be upon your people, God. In Jesus Christ's mighty name, Lord God. And even, Lord God, upon every loved one, Lord God, let your hand be upon our loved ones, Lord God. Protect and keep your people, Father, in Jesus Christ's mighty and victorious name, Lord. Hallelujah. We give you the praise, God. We give you all the glory today, Jesus. Hallelujah. No other name, Jesus, that we lift up, oh God, but your name alone. Hallelujah. We give you the glory today, God. We give you all the praise. We give you all the honor and all the glory. Hallelujah. Sing to him. Jesus, I believe in you alone. In you, Jesus, I belong to you. Hallelujah. Jesus, I belong. Yes, Lord. Hallelujah. To you, you're the reason that I live. Hallelujah. The reason that The reason that I sing. Hallelujah. The reason that We sing aloud for Jesus, I believe in you. Jesus, I believe. Hallelujah. In you, Jesus, I belong to you. Jesus, I belong. Hallelujah. To you, you're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Panginoon, marami pong salamat. Dalangin po namin ang iyong pagsama sa amin sa kabuuan pa po ng gawain ng araw na to. Lord God, ikaw lamang po ang dahilan, Panginoon, sa lahat po ng ito. At sa iyo lamang po namin muli po, binibigay po, Panginoon, only you deserve all the glory and praises and thanks and honor, Father. In Jesus' name, we honor you, Lord Holy Spirit. In the name of Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin. Amen. Tayo po isagay na makakaupo. Salamat sa salita ng Panginoon na pinangusap niya po sa hinahanap yung tagalig niya. Pinangusap niya po sa bawat isa na may tumino po siya sa ating puso, hindi lang sa araw na to, hindi sa susunod mga araw. So habang tayo po ay nakaupo, tayo po ay dumako sa pagkakaloob. So meron po tayong envelope dyan, pwede po natin sulatan. May prayer request po. So yun po, habang ito po sa atin, prepare ang ating tithe offering. Natawagin ko po si Brother Joey para po sa kanyang offering po. Habang pinakalik ko yung mga pinakits, and offering, manangin ko tayo sa Panginoon. Panginoon, Lord God, maraming salamat po sa mga ganito na pinagkalob niyo, Panginoon. Panginoon, sa mga ganito, pagpalain po ang mga tithes or receive and offering this prayer, Lord God. And ito po mo kaya ang pagkano sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, Lord God. Sa huwag po ng gawain natin po sa mga Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay nasa pangalawang part na po ng ating Tehillah Thanksgiving. So ngayon po, since Father's Day po, pinabati po natin nasa online po ang lahat ng mga tatay para sa celebration po ng Father's Day. So yung mga bagets dito, tatanungin ko, lahat po ba tayo nabati na natin ang ating mga tatay ng Happy Father's Day? Opo, tas umiiling. Opo. So, ironic. So, sa mga nasa online po ng mga tatay, Happy Father's Day po. Personally, sa tatay ko din, ang Happy Father's Day po sa kanya, sa mga aking mga kapatid na nag-celebrate po din today ng Father's Day celebration. So, I hope bago tayo umalis ng bahay natin, nabati na natin ang ating mga tatay.
rin gusto rin maaari po kasi so, libre dapat parang tayo umalis, mabati na natin ang ating mga tatay. So, as we celebrate the Father's Day celebration, so, bago po umawit si Brother Gerald para sa kanyang song number. Okay po. So, tinatawagan po natin yung presently na tatay po na nandito ngayon, si Brother Jordan at saka si Brother Gerald. So, I believe nandito yung mga anak ni Brother Jordan. So, meron bang gusto? Meron ba sa inyong gusto magbigay na parang testimony or thanksgiving para sa ating mga tatay? So, habang piniprepare po natin ang ating mga presentation para sa ating tatay. So, okay po. Pag-prepare po. So, Gerald, ready ka na po sa ating magpe-present muna pala ng video si Sister Cha para sa ating mga tatay. Then, kakanta po si Brother Gerald. Let's watch po ang ating video. Sa lahat po ng tatay, Happy Father's Day po. So, meron na po tayo ng short video po para sa ating mga tatay. Ibigay na sa online po ang ating mga tatay. Binabati po natin sa lahat ng Happy Father's Day. And then after po ng Father's Day celebration po natin, mamaya po pwede na din pong mag-prepare yung mga magpapabautismo po ng kanilang susuotin. Pagtapos po ng Father's Day, pagkatapos po ipag-pray ni Pastora ang ating mga tatay.
din po, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay po. Hopefully sa mga maglilipat pa in the future. So, meron po tayong isang hinandang song number, si Brother Jekyll po, na for this Thanksgiving and for the Father's Day. I see the halo glory coming on the clouds we find. The whole earth shake, the whole earth shake, yeah. I see His loving mercy washing over all I see. The people see, the people see. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see the generation rising up to take their place. Selfless faith, with selfless faith. I see the revival stirring us with rain. See, we're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hear my heart and make it beat. Opening up my eyes for the things I see. Show me how to love like you love me. Break my heart, know what precious. Everything I am for your kingdom's sake. As I move from earth life, eternity.
Thank you po, Lord. Salamat, Brother Gerald, sa isang kanta. Ngayon po, tinatawag ko si Pastor Sai para po ipag-pray at ibigay po ang tokens ko sa aking mga tatay. Tinatawag ko po si Brother Gerald at saka si Brother Jordan. Dito po kayo, magre-review po. Sige lang. Okay. Sige po. Malalangin po natin yung dalawa pong tatay na nandito. Pero, meron po ang principle po sa faith mo po. As we pray po doon sa dalawang tatay po na nandito, we can pray for voice na ba? Bakit pagbalas ay para sa babae? Ano meron? Pagbalas ay solid tayo. O, ayun. Mga kapatid, pag-pray po natin sila. Pero, nagkaroon ng sanctified principle po sa faith na po. As you lay your hands, stretch out your hands sa kanila po. Ito po. Yung same prayer po that we're praying for them, by faith po, it will extend po sa fathers, kanya-kanya po natin tatay po. Ano po? Or kung hindi po natin tatay, ano po, yung nasa household po natin na father din. Ano niyo po ba? Hindi po siya basta lang po pray tayo for them, but as we pray for them, the Lord will extend kung ano man po yung prayer natin sa kanila, sa mga prayers natin for our own fathers. Kung hindi man po natin tatay, yung father po, may father doon sa household po natin. Amen. Sige po. Let us stretch for our hands po sa kanila. Sige po. Stretch po natin yung hands po natin kay Brother Gerald at kay Brother Jordan. And as we do, ito po, let us believe God to bless our fathers. And Father that we know, mga kilala po natin, the fathers as well. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord Holy Spirit. We thank you for your presence, O God. We thank you for your mercies and your grace, O God. And Father God, Panginoon, this morning po, Lord God, tinataas mo namin sa si Brother Gerald at si Brother Jordan, Father. Lord, Panginoon, you have known them, Father. You have known yung mga hardships po nila, mga personal po nila, mga struggles, Lord. And Father, Panginoon, we thank you that you are with them and you are for them. Na hindi mo po sila iniwan na pinababayaan, Lord God, sa lahat ng pagkakataon. Father, Lord God, dalangin po namin sa kanila pong dalawa. At maging sa mga tatay po namin, Lord God. Lord, as we stretch for our hands, Lord, Panginoon, we pray, Lord God, na mag-flow po, Panginoon, yung same blessing, Father, that we will profess, Lord God, sa buhay ni Brother Gerald and ni Brother Jordan. Father, we ask you, Lord, to renew their strength, O God, in Jesus' name. Physically, emotionally, mentally, Lord God, and spiritually, Father. We ask you, Lord, Panginoon, for a deeper walk nila with you. We ask you, Lord, Holy Spirit, Father, that Panginoon, for a more intimate relationship with you. That you would guide them, Father, every step of the way. That you would orchestrate their steps and direct their path, Lord God. That you would give them the wisdom, Father, in Jesus' name, in every decision-making, Father. That your hand, Panginoon, will be upon them, Lord. That you would bless them, Lord, with long, full, and satisfied lives, Lord God. That you would add years to their lives, Lord, and multiply the numbers of their days, Father. And you would bless every works of their hands, Father God. And you would, Panginoon, Lord God, yung minds po nila, Panginoon, na patuloy po i-establish, Lord God, yung kanila po mga thoughts, Lord God, yung kanila po mga kaisipan namin, Diyos Ama. Father, we speak blessing, Lord, over Brother Gerald and Brother Jordan.
And we speak blessing, Father God, over every father, Lord God, na kinakatawan mo namin, Lord God. Let us be, Father. Let us be, Lord, the point of contact for the blessing, Father, Panginoon, that comes from you, Lord God. I speak blessing, Father. Let your blessing flow, Lord God, upon every father, Lord God, that we know. Every father, Lord God, in our every household, Lord God. In the name of Jesus, Lord God. I pray, Father, for healing, physically, emotionally, mentally, Lord. Divine health, Lord. Divine preservation, Father, in the name of Jesus. I pray for your mercies over every father right now in Jesus Christ's mighty name, Lord God. Hallelujah. Kapatid, sabihin po natin yung pangalan po, bukod po kay Brother Joel at Brother Jordan, yung tatay po na pinaalala, o tatay po natin, tatay na nasa household natin, o pinaalala ng Panginoon sa atin. Just say their names right now, in Jesus' name. Say their names right now. Hallelujah. Father, for every name spoken, Lord God, in Jesus Christ's mighty name, Lord God, let your blessing, Father, be upon them, Lord God, upon those fathers, Lord God, mentioned, Lord God. Let your blessing be upon them, Father, in the name of Jesus, oh God. Father, I pray, Lord God, for provision, Lord God, in every aspect of their lives, oh God, in Jesus' name. I pray, Lord, for your sustenance, Lord God, in their lives, Father, in every aspect, oh God, in the name of Jesus. I pray, Lord, for healing and divine health in Jesus Christ's mighty name. I pray, Lord, Panginoon, that you would help them, Father. That you would show them mercy, O God, Panginoon. That you would add years to their lives, multiply the numbers of their days, Lord. That you would satisfy them with long and full life, Lord, for your glorious name's sake in the name of Jesus. That you would protect them, God, as they go out and come in, Father. That you would give them favor, Father, in Jesus Christ's mighty name. Hallelujah. Hallelujah. And that, Father, Panginoon, sa bawat tatay ko na hindi pa po nakakakilala sa'yo, that they would come to know you as their Lord and their Savior. And that your name will be glorified in their lives. In Jesus' name. Lord, marami pong salamat. I plead your blood upon Brother Gerard. I apply your blood, Panginoon Jesus, upon Brother Jordan, Lord God. I pray, Father, ikaw may magpala sa buhay nila. And every father, Lord God, in this place would be fathers. Hallelujah. And every father in our household, Lord God, Almighty, that you would bless each one, Lord God. In Jesus Christ's mighty name. Your Jesus, all glory and praise and honor are yours. In Jesus' name. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin. Praise the Lord. Ayan, ito po yung mga kapamilya po na magbigay po ng token po. Sino po magbibigay? Dito po kayo, picture. Pagpasensyahan niyo na po yung beats. Pagbigay po sa inyo. Tapos ako, nakita mo tayo. Praise God. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Importante po ang role ng tatay na ginagampanan sa loob po ng isang bahay. So, again po, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay na nanonood po ngayon sa ating gusto. Okay, meron din prepare ang SGT. Tama ba? Mamaya na lang. Okay, meron kasi tayong parang prepare sila si Sir Joseph, sila Brother Jeff na photo. So, pwede po natin gamitin mamaya para sa ating Father's Day. So, picture-picture po tayo dyan. So, ayun po. Ngayon po, nadako na po tayo sa ilang announcement lang po. Bago po tayo dumating sa ating water baptism. Announcement lang po. Una po, sa mga magsiselebrate po ng birthday, June 22, tomorrow po, ang anak po ni Sister Glory po, si Jerry Mancho. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa kanyang buhay. And then, next po sa June 23, magdiriwang din po ng kaagawan si Pastora Lourdes Muñoz. So, palakpakan po natin si Pastora Lourdes sa kanyang buhay sa June 23 po.
And then, sa June 25 naman po, magdiriwang po ng kaarawan si Brother Julian Vergara po, ang tatay po ni Brother Jeff. So, palakpakan po natin ang sa kanilang buhay. And, last but not the least, sa June 29 po, yun po ay, June 28 ay Sunday, tama po. The following June 29 ay Monday. Birthday po ng ating pastora, si Pastora Cyril Amani. Palakpakan po natin. Buhay na ating pastora sa June 29 po yan. Mag-birthday po sila. So, ayan po. Habang pinag-flash po ang kanilang mga birthday, sa yung mga Bible studies, patuloy po every Wednesday po sa bahay po ni Sister Ida. Sa every Wednesday, 6:30 p.m. Young Girls Bible Study, Thursday on-site, and 7 p.m. din po online. So, afternoon meetings, discipleship training, workers meeting, at pastoral care meeting. And ngayon po, tayo po lahat ay magsitayo. Tinatawagan po si Brother Jefferson para po sa ating pagkakas. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for being with us today. We know how powerful you are, and we remember how you carried us through our toughest battles in the past. Lord, help us actually follow your advice and stop dwelling on what's behind us. We love our past mistakes, regrets, and old ways of thinking right here. As we live, we're looking forward. We trust that you are already doing something fresh and new in our lives and families. Make a way for us where everything seems impossible, and refresh us when we feel drained. Keep us safe and help us notice you everything. Please make any way with you. Hindi tayo po kahit tayo mag-close. Kung hindi pa po tayo mag-closing, so i-ask ko lang po yung mga magpapa-water baptism. Ito na po tayo lahat. Hindi pa po nag-e-end natin service. Yung mga magpapa-water baptism, pwede na po mag-excuse, magpalit po ng damit para po makapag-prepare po muna tayo. Diretso po tayo sa pool para sa ating water baptism later on.